araw nga ay may nag-hire ng videoke sa amin. Kaya naman ito kami ng asawa ko for the go. Magdi-deliver muna kami ng videoke and then sa setup na din namin. Tinanong ko ang asawa ko kung sino ang nag-hire at kung saan i-deliver. Pero hindi niya daw maalala. Ang tanging naalala niya lang, sabi ng nag-hire, ay sa tabi ng mga mami. Kaya eto kami, naghahanap ng daan. Pero sabi ko nga sa kanya, wag kami dito dumaan. Kasi nga, hindi pantay ang daan dito. Pero wala akong magagawa, siya ang driver. Kaya siya ang masusunod. At eto kami, sumisingit-singit sa mga daan-daan. Natatakot pa nga ako na baka tamaan ako ng mga kahoy nito. Pero dire-diretso lang siya. At heto na kami sa unang mahirap na daan. Diba? Sige, napilit. Pero eto na nga. Eto na nga. Eto na nga yung mas mahirap. At kaya na sinasabi ko, ayun, na-stuck kami. Ang kulit-kulit niya, nakakagigil. O, diba? Buti na lang, may to the rescue na bata pala sa likod. Buti hindi siya naipit. And ito, yan, sina kuya. Nandun pala sila sa likod namin. So, tinulungan nila kami. At itinulak nila. At ito na nga, tumiretso na kami sa paghahanap ng bahay. Tingin-tingin kami kung saan ba kaya dito may handaan. Hindi namin alam yung palang kasama namin o yung nagtulak sa amin, sila pala yung nag-hire ng videoke. At ayan nga, dire-diretso kami. Buti na lang nakita ko yung pansit na niluluto. May nakita ko isang malaking kawa na niluluto, inahalo-halo ni na kuya. O ayan, di ba? Dito din sila pupunta pala. Di pa nila sinabi, kami yung may-ari. Ay, choy. Kami yung nag-hire sa inyo. At eto na nga, sumalubong na sa amin ng mga tao dito. Pero ako, buwaba na. Ang asawa ko, ayun, umikot pa siya dun sa malayo. Ang tigas-tigas ng ulo. At ito nga, after 100 years, nakarating na rin. Ang tagal niya pa bago na iikot ang bangkulong. Muntik pa nga tumama yung gulong sa may tambotso. Ayaw nilang maniwala sa akin na may nakaharang doon. Ay, nako. At ito na nga, nagsimula na kami ibaba ang mga gamit. Siyempre, inuna muna ang TV kasi ito yung pinakadelikado. Dahan-dahan nga siya sa pagtaas kasi may alambre pala doon. O, diba? Binuhat na nila. O, ito, diba? Hirap-hirap na siya niyan. Bago pa lang. At ayan nga, dinala na ni Kuya ang TV sa loob. Diba? Likod-likod kong mabidyo. Dito sa part na to, tinatanong na ako ni tita kung magkano daw yung video okay. Actually, 800 ang hire dyan. Pero dahil estudyante ko yung anak niya dati, 600 na lang. O, diba? At eto na nga, biniyaran na niya agad ako. Sabi ko nga, pwede na kaming umuwi kasi nabayaran naman na niya. So, ito, nakalagay na yung TV. Inilis ko na muna ang taklob nito. Sunod na nga nilang ipinasok ang pinaka-video okay. Ayan, dahan-dahan pa sila. Baka kasi hindi pala kasya. At dito nga sa part na to, kita ko ang Kuya Jebs. Pawis na siya. O, diba? Yan, ang hirap talaga kumita ng pera. Pero sige lang, set up lang. Kaya kung kayo, meron di kayong handaan, mag-hire na kayo, basta wag sabay-sabay. Dito nga sa part na to, inilabas namin yung isang speaker. Kasi kapag dito lahat sa loob yung speaker, masyadong malakas, dadagundong. At ito na nga, after nung isa, ito naman isa ang kanyang sineset up. So dito nga, inutusan niya ako na kunin yung bag sa labas. So hinanap ko muna yung bag. Nandun kasi yung mga songbook, nandun din yung mga mic. So eto na, nakuha ko na siya at ipinasok ko din naman agad. At dito nga sa part na to, nabuhay na siya. Okay na siya, ready to sing na ang mga bata. At dito nga, tinitimpla niya ang tunog ng mic at ng pinaka-speaker. At ito mga bata, syempre, ang kanilang paboritong kanta.
Oops, baka maka-copyright. So, eto na nga, okay na ang setup. Kaya naman, uuwi na kami. Bye, guys! At eto nga, may pahabol pa palang chicken. Thank you po! May Sharon na naman ang person.